Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mga panonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad ko, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon po, today's reflection. Sa panahon natin ngayon, masyadong dinadakila ang mga bata. Dahil sa tingin ng maraming tao, sila yung malalakas. Sila yung mga maraming kailangan gawin. Pero kapag tumatanda ka na o nagkakaedad ka na, ay tingin ng tao, marami ka ng bagay na hindi kayang gawin. Pag sinabi mo kasi mga bata, mga age 18 to 35. So, to 25. So, yung 25 and above, medyo nagkakaedad na. Di ba? So sa panahon natin ngayon talagang ang mga kabataan ang isang tinitinghalaan. Lalo na pagdating sa sports, di ba? Yung mga malalakas na player, sila yung mga pinag-aagawan ng mga team dahil nga naman pag nakuha nila yan ay malaking bagay para sila ay manalo. Kaya nga tayo mga may edad na, di ba? O lalong mas may edad pa sa atin, sinasabi nila na lipas na ako, di ba? Wala na ako masyadong magagawa, matanda na ako eh, bigay mo na lang yan sa mga bata. Pero yun ba talaga ang dapat nating maging damdamin o saloobin dahil nga nagkakaedad na tayo. So, pero sa kasaysayan ng Biblia, yung mga may edad na, matatanda na, sila yung mga ginagamit na naging instrumento ng ating Diyos. Di ba? Noong panahon nila Moises, nila Abraham, sila yung mga ginamit. Kaya noong panahon ni Mama Mary, nung isilang na bago pa isilang ang ating Panginoong Yesus, si Saint Gabriel mismo, di ba, ang nakipagkita dito kay Mama Mary. Di ba? Ang sabi niya, maglilihi ka pero sa banal ng Espiritu. Kaya nagtaka itong si Mama Mary, paano ako maglilihi eh? Dalaga naman ako, di ba? Wala naman akong asawa. Kaya ang sabi ni Saint Gabriel, huwag kang mag-alala. Ang sagot dito sa Lucas chapter 1, 37-38. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Pagkatapos nun, umalis na ang anghel. So, yun na nga guys, di ba? Noong panahon kasi ngayon talagang yung mga may edad ang ginagamit ng Diyos. Noong panahon nga ni Abraham, matanda na rin sila, di ba? Silang dalawa ng kanyang anak. Anong sabi sa kanya ng anghel na pinangakuan din siya na sa kanya magmumula, di ba, ang maraming lahi, sindami ng bituin at buhangin sa dalampasigan. Kaya nga nanganak siya, di ba? May edad na. Ganon din si Moises nung tinawag ng ating Diyos, di ba? Na siyang magliligtas sa lahat ng Hudyo mula sa Ehipto papuntang bayang pangako o yung tinatawag natin Israel. So, di ba? Napalaya niya yung mga Hudyo at itong si Abraham ay natuloy nga. Hanggang sa panahon natin ngayon ay dumami ng dumami ang tao. Kaya kung sa buhay mo ngayon, nasa may edad ka na, di ba? May edad ka na at nawawalan ka ng pag-asa na akala mo yung mga bagay na gusto mong mangyari o yung mga bagay na dinadalangin mo sa Diyos, bakit tumatagal, di ba? May edad ka na, baka wala na. Hindi na mangyayari to kasi bata tumatanda na. So huwag mong mawalan ng pag-asa dahil nga balang araw ibibigay din ng Diyos sa iyo kung ano ang nararapat sa iyo, yung pinaka the best ang ibibigay niya. Kahit iniisip mo parang imposible na, may edad na ako, hindi. Sa kasasabi nga ni Saint Gabriel, di ba? Walang hindi mapangyari ang Diyos dahil powerful siya at makapangyarihan siya. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman, problema sa pamilya at pinansyal, sabay mo ako sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yung ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord.
I-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa lahat na may karamdaman. Ipuhin niyo po ang kanilang katawan. Tanggalin ang kanilang sakit. At ganoon din po sa pamilyang na naguguluhan o nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad, mapagkumbaba, mapagmahal at mapagpasensya sa bawat membro ng pamilya. Ganon din po sa financial Lord na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala na, lalo na pambili lang ng 1 kilo lang ng bigas, iniisip pa, pinaproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. So i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Thank you very much po.